Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ng Philippine Express. May pahayag si veteran journalist Sis Orenia Drilon laban kay Auntie Claire Castro. Ito ang pahayag ni Sis Orenia Drilon. Do you find that your blog, it may come into conflict with your position? Kasi you take certain instances that is different from your job as palace spokesperson or press officer. Magkaiba. Magkaiba ang sinasabi niya sa kanyang press con, iba rin ang sinasabi niya sa kanyang vlog. Yan ang pananaw ni Miss Sis Orenia Drilon. Sagot naman ni Auntie Claire, I don't think so. Kasi as a Filipino citizen, I can also brag my own freedom of expression. Ayan. Kaya ito ngayon ang isang issue. Marami ang nagtatanong. Bakit tuloy-tuloy ang kanyang pagblablag? May nag-post si Dare to Us at ito. Sabi niya, noong panahon ng Duterte administration, itong si Mocha Oson, Assistant Secretary siya ng PCO. At maraming nagreklamo na parang conflict of interest. Kaya ang ginawa ni Mocha Oson, nag-resign as PCO Assistant Secretary. So the same thing itong kay Auntie Claire. Mas matindi pa sa kanya dahil siya Palace Press Officer. Siya yung spokesperson ng palasyo. Talagang nagkakaiba ang sinasabi sa vlog. Iba rin ang sinasabi niya sa kanyang press con. Wala daw problema, sabi niya. So, tayo, mga netizens, siguro, kanya-kanyang pananaw. Tignan natin ang reaksyon ng taong bayan. 4,700 ang nag-react. 4,500 ang tumatawa, hindi naniniwala kay Auntie Claire. 112 lang ang nag-like sa kanyang pahayag. Kung ako inyong tatanungin, hindi pwede. Dapat, sana, kailang aking opinion lang ito, huwag na lang siyang mag-vlog kung manatili siyang Palace Press Officer. Dapat gawin din niya yung ginawa ni Mocha Oson na nag-resign. So, bakit hindi niya maiwan-iwanan ang pag-vlog? Again, personal opinion ko lang ito. Kasi malaki ang followers niya, malaki ang views niya, malaki rin ang kita. Baka nga ito, hinala ko lang I'm not sure. Baka mas malaki ang kita ni Auntie Claire sa kanyang pag-vlog kumpara sa kanyang sweldo as USEC. Kasi ang alam ko, sweldo ng USEC nasa 250,000 pesos a month lang. Pinakamalaki na yung 300. Sa kanyang vlog, dahil maraming ang nanonood sa kanya, nako, baka doble ang kita niya sa kanyang pag-vlog kumpara sa sweldo niya as Palace Press Officer. Yan lang ang aking pananaw. Okay. O.P. Paris, sabi niya, kapag hindi ka spokesperson, kapag kayo mga tuta, freedom of expression. Anong binabanggit dito? Si
General Pokis kinasuhan ng inciting to sedition dahil sa kanyang pagsasalita. Oh. Merisi Gaba, sabi nila, ito na. Inabutan siya ng, I don't know kung tawag mo ba to, karma ba o malas, dahil sinampahan siya ni Congressman Libiste ng civil libel case at hinihingan ng 110 million na moral damages. Nako, ay sabi naman ni Auntie Claire, kumpiyansa daw siya na mananalo. Tingnan natin. Sabi naman ni Congressman Libeste, Attorney Topacio, sigurado daw mananalo siya. I don't know what will happen. Kailan kung matatalo si Auntie Claire, nako, maubos maubos yung kita niya. Ang laki niyan, 110 million pesos. Okay, another comment. Carolina Mauricio, of course, basta pabor kay Claire Castro, freedom of expression yun. Lagi naman one-sided ang justisya under Marcos Jr. government. It fits her well though. Okay. Ellen Pagong, freedom of expression pero kasuhan mo pag ikaw tinitira, pag ikaw may freedom of expression pero kalaban mo wala. Oh. Yun. Nireport niya si Attorney Trixie. Bakit nireport lang? Kasi mahina yung kanya. Ang kanya lang haka-haka na grave threat daw yun, yung ano yun, appendix mo lang ang walang latay. Paano naging ano yun? That's just ano yun, may tawag doon eh. Speech, figure of speech lang yung walang latay. Yun, nag-report kagad. Ano pa? Si Boyben Sculptor, si Madam ang pisting yawa sa lipunan. Ferdinand, kaya reporters should always clarify if it's speaking as PCO or bragging, it's freedom of expression. Of course, pag nagpre-press con siya, PCO siya. Kaya lang doon na, pag sa kanyang vlog, sarili na niya ng opinion. Ay, nako. Marco Kiskirin, nang dahil sa iyo, sumadsad sa negative 3 ang trust rating ni Uncle Baby M. Yan. Kung bakit mababa, negative ng trust rating ng Pangulo, maraming nagsasabi na dahil daw kay Auntie Claire. Kaya pabayaan lang natin siyang magsalita, vlog man niya or sa palasyo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Si Uncle ang natagaan og yero. Natagaan. Mahal kayo ang palalito ng ating trabaho. So muna na yung itsura sa balay ni Uncle sa tagaan ng Bugero nga na ay mga trapal-trapal. Ipang-ipit lang og kahoy. Muna ni kadagkuon sa buslot sa balay ni Uncle sa tagaan ng Bugero. Kinigi apiran noon tog tunnel bag apan daot na ang tunnel bag yapon. Wala kay ikatapakol. So, mga dako nagid kaayo og buslot sulata nagid kaayo ang balay ni Uncle. Pila na day Nicole ka tuig ang imong balay ngayon ani na ang itsura ang imong atop. Tulo na katuig. Tulo na ka tuig kapin. So kuha na gid kaayo ang yero nimo. So makatop na ka karon Col. Makatop na ko. Wala na putol-putol na gid ang yero. Mga bato Col. Ipang butagan lang og bato. Gabok na gid kaayo ang yero.
na gid si Uncle. Na. Karon naman na gid si Uncle sa pag-atop sa iyang balay nga gatuluan na. Sa Ginoo, og salamat pud sa nagtabang sa sin og sa nag-sponsor nga di na gituluan akong atop karon, mulan. Pila na katuig lang kung agwanta ning sin. Oo. Mga tay kapalit karon may kay naay nag-sponsor ani. Oo. So salamat pud sa Ginoo. Salamat ka.